Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Putok na putok po mga ka-Wonder itong pangalan ngayon ni Imee Marcos sa social media. Dahil alam na natin na malapit nang dumating ang 2028 election. At kung itong opposition ay nag-worry itong mga ibang grupo na wala pa silang representante, para ang tingin nga rito sa linya ni Marcos, ni PBBM, wala pa silang napipisil na worthy na papalit kay PBBM. Kaya kung titignan naman sa side ng mga Marcos para makita o maituloy ang legasiya nila mga ka-Wonder, kailangan isang Marcos talaga ang humalili. Ngayon, syempre, alangan namang ipalit si Imee dahil si Imee ay nasira na sa mga loyalista at hindi na yan. Kumbaga, yung case niya is irreparable na. So, wala na yan. Sira na talaga. Well, sino pa bang ibang napipisil na makikita na papalit sa pangalang Marcos? Kasi pag sinabi mong pangalang Marcos, parang isang brand yan. Halimbawa, yung toothpaste. Pag bibili ka sa tindahan, actually, pag bibili ka, may Colgate kayo, pero ang tinutukoy mo, toothpaste. Diba? May ano kayo, may Pampers kayo, pero ang tinutukoy mo, diaper. So, brand siya. Na kapag sinabi mong ganitong bibilin mo, Colgate or toothpaste, Colgate agad ang napapasok sa isip. Yan po, ganyan ang pangalang Marcos. So in other words, talagang hinahanap ng mga loyalista na may magtutuloy sa legasiya ni PBBM. At ito nga ay si Irene Marcos. Si Irene Marcos ay nabibilang of course sa angka ng mga Marcos. Sa tatlong magkakapatid, siya pa nga itong mas kamukha ni PBBM. Na bagay nga na ibinabash nila itong si Imee, dahil ang layo daw umano ng itsura. Pero, ano ba ang kakayahan ni Irene bilang isang tatakbo na susunod kay PBBM? Pwede ba yon? Well, actually, pwede yan. Ano? Sa panahon ni Cory, siya po wala naman alam. Ano? At ang asawa niya ang may alam sa politics. Pero itong si Irene Marcos, lumaki ito sa Malacanang sa palasyo, na kung saan nasaksihan niya yung ginagawa ng kanyang mga magulang, sinasama siya ng kanyang ina sa mga bagay na gagawin para makapagpaunlad ng ating bansa. So, somehow, meron siyang nakaukit sa kanyang isipan at puso patungkol sa public service bilang isang leader ng bansa. At itong si Irene ay tinagurian nilang the silent one, tahimik lang. Si Irene kasi is more on arts, more on arts siya, no? Yung mga fashions, mga arts, yun ang hilig ni Irene. Pero ang kagandahan sa kanya, mga ka-Wonder, ay hindi siya yung tinatawag na trapo o yung sinasabing traditional politician. Na yan, mga yan is gasgas na sanay na yan mamulitika. Minsan yung bibig ay nauuna kaysa puso. No? Yan yung tinatawag na mga traditional politician na wala naman talagang nagagawa. Tumatanda na lang dyan at nabubuhay na lang sa pasahod ng bayan dahil kinaugalian na sila na politiko na isa sa mga leader ng bansa. So hindi siya traditional na politiko, wala siyang mahabang track record sa elective office, mas kilala siya bilang pribadong individual kaysa public official. Pero mga ka-Wonder, siya ay galing sa angka ng politiko. So anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin may impluwensya ang kanyang pamilya. Pag sinabi mong Marcos, kasama siya dyan, tiyak, susuportahan siya ng mga loyalista. At kapag sinabi mong mga loyalista, kompleto yan sa mga support. Yung 31 million na yan na yun. At mahigit pa yan, malamang, kung nakikita nila na talagang kailangan ng tulong ng Marcos. At nakita nila, pati yung mga anti-Marcos na yan, na hindi bumoto sa kanya nitong 2022 election, ay malamang dagdag boto yan, lalo na itong mga yellow. Na, of course, during election, bumoto yan sa dilaw. Pag nakita nila na ang mutual o ang kampanya o ang agenda ng Pangulo is tuloy ang legasiya para sa ikakaganda ng bansa na nakikita naman nila, bakit hindi nila susuportahan? Malamang isa yan sa dahilan, mga ka-Wonder, na hindi nakikita ng iba. Na of course dito lang sa channel natin nag-umpisa yan. Kung ako'y hindi nagkakamali, yung tinambal natin si Irene kay PBBM. Yung mga sinasabi natin na ingay na mga balita na umiingay na rin. Hindi ko yan ginekredit at binibiday ating sarili. Pero napapansin ko po yan na nag-i-echo siya after 2 weeks or more. Marcos yan eh.
So pag sinabi mo mga loyalista boboto sa kanya, dadagdag nga diyan yung idilaw pag nakita nila yung agenda nitong si Irene ay katulad ng kay Marcos na nakita nilang maganda. Of course, yung allegiance nila diyan ay mananatili. Of course, papasok diyan yung mga political machinery. Tulong-tulong yan. Papasok diyan yung mga kampe, yung mga nasa posisyon, yung mga mayayaman, ng mga elitista, no, yung mga technocrats diyan susuporta dahil nakita nila yung ganda ng ginawa ni PBBM. Yung solidong base niya, no, na taga-suporta, itong ang tinutukoy natin ay madadagdagan pa yan mga ka-wonder, at iba pa diyang mga DDS na sumusuporta kay Sara na nalinawan na ng isip, ay dagdag boto rin yan mga ka-wonder. At kapag sinabi mong galing sa angkan ng mga politiko ng Marcos, of course may access sa kapangyarihan, may connection, may resources. Kaya sabi ni Duterte, hindi niya kayang lutasin yung korupsyon, yung Ghost Project. It takes another Marcos. Ito nga ginagawa na nga ni PBBM at itutuloy yan ni Irene. Ibig sabihin may kapangyarihan, may connection at may resources. At of course, hindi mo maiiwasan dyan yung expectation ng publiko na both positive and negative. Given na yan mga ka-wonder, lalo na sa mga Marcos na sinisiraan nga nitong mga Duterte. I-expectin mo na yan. Pero malakas po ang Irene Marcos na naririnig ko dahil si Irene ay hindi pala away, hindi chismosa, hindi naninira, pero tahimik lang siya. Yan nga ang gusto ng tao, no? Lalo na tayong mga Pinoy, yung tahimik lang pero matindi pala mga ka-wonder. At isa pa, yung mga nakita natin na slogan na itong si Irene daw ay pangalan, angkan ng Marcos. Pero yung ugali niya ay hindi politiko. Yan po ang kagandahan dyan. Sabi sa psychology, it's very hard to break the old habits. O yung na-learn mo, i-unlearn mo. Ibig sabihin, empty yung isip ni Irene na readyng pasukan ng mga good ideas na nakikita niya sa kanyang mga kapatid at na ibabahagi sa kanya ng kanyang kapatid. Unlike yung meron na nandiyan dyan, na hindi mo basta-basta maalis yan. Sabi nga, it's very hard to break old habits. So yan ang kagandahan kay Irene bilang empty yung vessel niya. Doesn't mean na empty, walang alam. Ibig sabihin, ready siya na kunin yung magagandang vision, agenda na nakita niya na tinutuloy ng kanyang kapatid at ng kanyang ama. Of course, kaya niyang i-replicate yan with the support of PBBM, with the support of parents, with the support of mga kaalyansa nila. Hindi naman pababayaan eh. Nandiyan dyan pa si PBBM. Kaya maganda po si Irene na i-push bilang susunod na Pangulo ng bansa. At yan po ay mapangyayari kung talagang kukulitin natin sila at nakikita nila na yan po ang sigaw ng taong bayan. At ang kagandahan pa dyan, syempre, since yun na nga, hindi siya kagaya ng traditional politicians na mahilig sa soundbites, yung madalas sa mga soundbites, yung mga, pag ako nanalo, gagawin kong 2,000 ganito, o kaya papababain ko yung kuryente, o kaya bibigyan ko kayo ng 10,000 na ayuda, mga ganun, na hindi naman nangyayari. No? Puro lang pahapyaw dun sa mahabang talumpati. Yung po yung mga soundbites na sinasabi. Ano? At hindi mahilig sa grandstanding. Yung parang mag-show off, makita, pero wala naman palang may nagawa, no? Kagaya nitong mga nakaraang administrasyon na ang daming mga show-off na talagang kung ano yung sinasabi, na aalisin ko yung droga, pagpapatayin mo, kung ano mga pinagsasasabi, may pahalik-halik pa sa plug. At the back of that pala yan pala yung sinasabing facade, no? Ibig sabihin maganda lang yung harap, pero sa loob, sa likod, bulok, tinatago lang ng flowery words. No, hindi ganun ang nakikita natin kay Irene Marcos. At hindi siya sanay, of course, sa mga debates, sa mga public style na anuhin mo yan. Ang daming ang tinapos degree. May master's, may doctorate. Sa ibang bansa, nag-aral. And then, they just end up na corrupt, plunderer, graft, ano pang mga pinagagawa, magnanakaw lang pala. Yun pa ang inaral. Di ba? Saan ka? Doon naman tayo sa maiba naman tayo. Yun ang gusto ng tao, yung naiiba naman. Kaya malakas na pambato itong si Irene Marcos, mga ka-wonder. At since tahimik nga ito, hindi ito pasok o ma-expose sa intriga. Dahil hindi nga siya mag-grandstanding, hindi nga siya madaldal, dahil pribadong tao nga. No? Kaya mo si Leni Robredo, hindi siya masyadong nalilink sa mga kontrobersya. Konti lang kasi syempre public figure yan eh. Malamang ganun din to si Irene o mas tahimik pa, mas discreet pa yung buhay nito at iwas sa mga kontrobersya.
At kumbaga meron siyang hawak na sword, no? Hindi yung sword na andito lang yung talim sa kabila. Double-edged sword itong si Irene. Bakit? Siya ay fresh, no? Fresh siya sa trabaho. Kapag fresh, alam natin masisipag 'yan. Talagang inspired 'yan, purpose-driven 'yan. Hindi naman yung ningas kugon dahil nga galing na ito sa angka ng politiko at sanay na. At non-traditional siya. Yun nga iniiwasan natin yung mga trapo yung mga traditional politician. Kaya yun yung pinaka-advantage for me. Kumbaga, naive siya. Diretso siya. Kumbaga, kung ano yung learn niya sa school, kung ano yung napag-aralan niya, yun ang ina-apply niya. At kagandahan dyan mga ka-wonder, syempre, alam na at yun nga, at dahil dun nga, napagod na tayo sa mga trapo na yan, yung mga traditional politicians na yan, ayaw na natin yan. At kung iisipin natin itong anti-dynasty bill na pinapasa nga na may isa batas, kung iisipin nga natin na si Sandro ay isang congressman ngayon at si Amy ay senador, at kung mananalo pa siya sa susunod, at si Irene ay maging presidente, yan ba ay pasok sa anti-dynasty? Depende po, no? Kasi itong si Irene is national po ang posisyon niyan. At itong si Sandro naman, kung titignan natin, representative naman siya ng mga local districts. So, hindi po maapektuhan dyan yung sinasabing dynasty. Ewan ko lang dito kay Amy. Depende sa stipulate nila sa batas kung papayagan nila kung ano yung konsepto ng dynasty na anti-dynasty nila dyan. Pero itong kay Sandro at kay Irene, medyo magkalayo. Dahil national si Irene at si Sandro naman is yung local ng kanyang mga distrito. At ang kagandahan yan, hindi ito bumabanat ng sarili. Dahil nga sa mga pagkakataong ito, bago, tahimik, less confrontational na ang pamumuno. Hindi siya agresibo. Magiging consultative siya. Of course, lahat naman ng leaders, even yung mga hari, may mga consultant yan. May mga advisors dyan. Kaya hihingi yan ng payo, hindi yung banat ng banat sa sarili niya. Na hindi niya nakikita, no? Dahil siyempre, magiging busy yan. Hindi siya nakakapag-overlook sa labas. Andun siya sa loob So yung sa labas, yung advisor, nakikita niya yung galaw. So nakikita ng advisor kung ano yung kulang o dapat idagdag o dapat ibawas. So yun, magiging consultative si Irene Marcos dyan sa kanya pong status ngayon. Ano bang klaseng leader ang hinahanap nyo? Of course, ayaw nila ng mga magnanakaw. Saan ba galing yung mga yan? Yung mga trapo. Saan ba galing yung mga sanay na sanay dyan magsinungaling? Yung mga politicians. Although sasabihin natin, si Marcos din yan. Wala nga silang mapatunayan. No, napaninira lang lahat ng sinasabi nila sa Marcos. Dahil nga sa Marcos ay gumanda ang bansa. At ngayon ay pinapaganda rin ni PBBM. At yan po ay kitang-kita ng taong bayan. So hindi malabo na bobotohin si Irene Marcos. So Irene pong isisigaw ng taong bayan pagdating ng 2028. At tahimik siya, no? Pero alam natin ang taong tahimik may tapang yan. Hindi yan basta-basta kumakagat sa mga bagay na may mga, alam mo yun, sa mga bagay na hindi mo dapat pansinin. Sabi nga ng isang philosopher, kung ikaw naglalakad sa gitna ng nadaanan mo, at lahat ng bumato sa'yo, dadamputin mo rin yung bato para batuhin sila, wala kang matatahak at matatapos sa iyong journey. So kahit batuhin ka, dire-diretso ka lang, huwag mo silang papansinin. Yan po nakikita natin kay Irene Marcos na sanay nito. Napanood natin siya, no? Namimili siya sa isang palengke at merong isang lalaki dyan na aktivista na binabastos siya, sinisigawan siya. Mga kanito kayo, ang lalaking yun, inaresto lang. Pero siya, tahimik siya, nakangiti lang siya na bumibili. At ang simpatiya ng tao ay nasa kanya. Hindi niya pinapansin yung mga ganong tao. No, yan yung mga minsan, yung mga cloud chaser, no? Na gustong sumikat, ididikit sa mga sikat. Minsan, out of nowhere, biglang magsasalita. Biglang mag-iingay. Yung pala tatakbo lang sa eleksyon na darating. So, yung mga ganyang banat, iluma na yan, mga ka-wonder. Kaya, sigaw ng taong bayan, sa darating na 2028, Irene Marcos bilang presidente. At yan po ay full support. Naniniwala ako. Mga nasa Pinklawan, tinanawagan ako, no? Kung gusto natin ng tuloy-tuloy na blueprint na maitapos, nakita natin kagandahan, no, ng gawa ng Marcos. Suportahan natin si Irene at kung sino man yung maging vice niya, pwedeng maging vice si PBBM ulit. Dahil yan po ay nasa provision naman ng ating konstitusyon na pag ikaw ay presidente, hindi ka na pwedeng umulit. Pero pag vice,
pababa, pwede yan. Maaaring pwede po yan. Iba nga, tumatakbong mayor, governor, congressman, no? Senator. So yan po ay maaari po. Kaya nakikita natin yung kagandahan ng non-traditional politician o hindi trapo. Pagod na tayo sa mga trapo ng mga politiko. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion. Please give it a thumbs up if you like this video para ma-introduce ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na dapat nating suportahan si Irene Marcos sa darating na 2028 election. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless!